Sa ulo ng mga umatikabong balita, VCBA Day 2022, formal nang inilunsad. VCBA Next Top Model, ating tutukan. Freshmen ng VCBA, nagpamalas ng kanilang galing sa pagsasayaw. Freshman treat ng VCBA, naging matagumpay. Mga bagong mag-aaral, ating kilalanin. Bagong scholarship para sa mga mag-aaral sa general, umaarangkada na. Ang detalye, abangan! Intramurals 2021, matagumpay na idinaos. Kauna-unahang BA-COM webinar, nilahukan ng iba't ibang mag-aaral sa buong Pilipinas. Dokumentaryong Kastulan di Kaswayaan, itinampok ang kulturang daan. Mga bagong let passers ng Villamor, ating kilalanin. Magandang Jensan! Ngayon ay araw ng linggo ay ika-22 ng Mayo, taong kasalukuyan. At ito ang mga umarangkadang balita. Freshman treat ng VCBA naging matagumpay. Bagong mag-aaral ating kilalanin. Nakatutok, Jornong Sinechi Dumasig. Naging matagumpay ang pagtitipon ng mga freshmen sa paaralan ng Villamor College of Business and Arts noong ika-24 hanggang ika-25 na araw, buwan ng Pebrero, taong kasalukuyan na pinangunahan ng mga bagong estudyante ng bawat kurso. Layunin nito na makilala ang mga bagong mukha ng mga mag-aaral sa paaralan at alamin kung ano ang mga kaya nilang gawin o maipamalas na talento sa loob ng paaralan at upang magkaroon ng oras ang mga mag-aaral at ang mga guro na kilalanin ang bawat isa. Nagkaroon rin ng mga kaganapan sa kanilang palatuntunan tulad ng mga palaro, mga palabas at mayroon din mga nagbahagi ng mga angking talento. Ang criminology student na si Sir Amante Tandango ang nagbigay ng kaunting testimonya ukol sa kanyang karanasan noon ng pagiging freshman sa paaralang VCBA. Anya, kung kaya man sa iba ay kakayanin mo din sa sarili mo. Dugtong niya, hindi pa tapos ang pagsubok. Sundalo ka, dapat may dala kang baon na magiging sandata mo sa labanan. Dahil dito, labis ang tuwa ng mga guro at estudyante sapagkat maraming leksyon at aral ang kanilang makuha na maging inspirasyon. Bilang mag-aaral, Nichi Dumasig ang Jorno sa ere. VCBA Day 2022, formal nang inilunsad. VCBA Next Top Model, ating tutukan. Mula sa Veranza Mall of Jensan, live nakatutok ang Jornong si Sara Lapus. Sara, nagsisimula na ba ang pagrampa ng mga kandidato natin dyan? Yes, Michael. Sa ngayon po makikita natin sa aking likuran kung saan ginaganap ang VCBA Next Top Model dito sa Veranza Mall of Jensan. At isa ito sa highlight sa kung saan pinagdiriwang ang VCBA Day sa taong ito. Alauna pa lang kanina ay dagsaan na ang mga mag-aaral sa taunang VCBA Days 2022. Isa sa kanilang inaabangang pasiklaban ang VCBA Next Top Model na siyang highlight sa taong ito. Nagpasiklaban ang bawat kupunan na binuo ng 4 na grupo, ang Black Panther, Blue Whale, White Falcon at Yellow Bumblebee. Ang mga aspiring models ay nagpamalas ng kanilang angking gilas at galing sa pagrampa sa entablado. Hiyawan at sigawan ang bawat kupunan bilang suporta sa kanilang representante. Nagpaunlak naman ng pasasalamat sina Miss Rachel Edilio ng Senior High School Department at Miss Aya Quehanse ng College Department. Well, we have different kinds of events. Meron tayong mga different categories ng events natin. Like for example, kanina, natunghayan natin yung Socio-Cultural 2022 kung saan na-showcase ng mga bata yung kanilang skills in dancing, in music,
music, also in their doble cara, which is nakakatuwa kasi nakikita mo yung mga bata na very active sa ganito na partisipasyon. Siyempre, nandun yung desire no, na mabigyan yung mga students ng magandang experience for this school year 2021-2022. Na kahit na nasa gitna tayo ng pandemic, patapos naman actually, no, parang hindi na nga natin feel. Pero masabi ko na yung parang talaga, yung ma-meet yung desire ng student na maranasan yung college life. Nagpasalamat rin ang SSC officer na si Joffet Manggubat sa matagumpay na programa. VCBA Days or 2022 ngayon na bumalik na sa face-to-face, no? Masasabi ko lang is a very exciting part, especially sa mga students. Kasi ito na yung matagal na inaasam ng estudyante, yung makaramdam ng tunay na isang aktibidad ng isang school, lalo na sa mga freshmen. Para naman sa overall ranking ng VCBA Days 2022, pangatlong pwesto ang Yellow Bumblebee, pangalawa ang Blue Whale, unang pwesto ang White Falcon at nasungkit ng Black Panther ang kampyonato. Michael, ito ay one-day event lamang, di katulad dati na 3 araw ipinagdiriwang ang VCBA Days dahil na nga sa pandemya na kinakaharap natin ngayon. Mahigpit pa rin ipinagpatutupad ng mall ang pagsusuot ng face mask pati na rin ang social distancing. Live mula dito sa Veranza Mall of Jensen, ito po si Sara Lapus para sa Giorno sa Ere. Maraming salamat, Sara Lapus mula sa Veranza Mall of Jensen. Freshman ng VCBA nagpamalas ng kanilang galing sa pagsasayaw. Nakatutok ang jorong si Nico Gamale. Nagpamalas ng kagalingan sa larangan ng pagsasayaw ang iba't ibang grupo ng mag-aaral sa Villamor College of Business and Arts. Nitong ika-30 ng Abril taong kasalukuyan, alauna ng hapon nang magsimula ang pagpapakita ng kanilang group performance sa iba't ibang uri ng international folk dance. Kabilang na dito ang Tarantala Dance, Japanese Parasol Dance, Vietnamese Dance, Japanese Fan Dance at ang Hula Dance. Bahagi ito sa kanilang subhitibong physical education at ang nagsilbing tagapaggabay ang kanilang guro na si Sir Gabriel Toroctocon. May pagkaibahan sila and then they have also similarities. So in Philippine folk dance, as we all know that in Philippine folk dance, they represent their culture, their way of life, and many more. Just like also in international folk dance. International folk dance is, for example, in Japan, they have Japanese parasol, and many more. So hindi ko na siya ma-elaborate pa. So ang pagkaibahan nila is the way they are dancing, the movements they have, the fabrics that they are using, their dress, their costumes, and also their way of life. Yun ang kaibahan nila. Dagdag pa niya, layunin itong ipakita ang iba't ibang yaman ng kultura sa labas ng ating bansa. So the importance of folk dance is to preserve our culture, no, and to represent the Philippines alone to other countries. Kung wala tayong Philippine folk dance, paano nila makilala ang bansang Pilipinas, di ba? Tama ba? So we have to preserve, no? Kailangan natin siyang i-pass generation to generation para hindi ma-stop or hindi kung saan Bisaya pa mamatay, no? Mamatay ang kanilang culture. It's because nakilala tayo ng ibang bansa sa ating magaling sa pagsayaw, sa pagkanta, and then ang ating tourist spots. Nakuha ng Japanese dance ang pang-5 pwesto. Sumunod naman ang kakaibang sayaw ng Japanese Fan Dance. Nasa ika-3 pwesto ang grupong Hula Dance, pangalawang pwesto naman ang Tarantala Dance at nasungkit ang unang pwesto sa Vietnamese Dance na itinanghal na kampyon. Paghahanda na ginawa namin sa kompetisyon na aming sinali ay nagkaroon kami ng time management sa pagpapractice at lalo na sa mga kagrupo namin na malalayo ang bahay at nag-make time para makapag-practice sa school. Nico Gamale, ang Giorno sa Ere. Abangan mamaya, bagong scholarship para sa mag-aaral sa General, umaangkada na. Intramuros 2021, matagumpay na idinaos. Kauna-unahang BA Kung webinar, nilahukan ng iba't ibang mag-aaral sa buong Pilipinas.
Lahat ng yan sa pagbabalik sa Giorno sa Ere. COVID-19, isang nakakahawang sakit na kumitil ng milyong-milyong buhay sa buong mundo. Lubos tayong naapektuhan sa anumang aspeto ng ating pamumuhay. Sa kalusugan, ekonomiya, at higit sa lahat, ang buhay ng mga tao. Aminin mo, hindi tayo nakapaghanda sa ganitong sakuna. Isang sakunang ginimbal ang sangkatauhan. Hanggang saan tayo aabot? Kakayanin pa ba natin? Takot ang nadarama. Susuko ka na ba? Gaya nila. Pero ito ang masisigurado ko. Hinding-hindi tayo susuko. Kailangan nating manindigan laban sa pandemya. Lagpas sa ating limitasyon, lalaban dahil dala-dala natin ang natatanging sandata, ang ating kaalaman. Bagamat marami pa rin sa atin nang nangingibabaw ang pagdududa, maling impormasyon at maling akala. Pero bilang isang huwarang mamamayan, hindi na dapat humantong sa ganito. Hindi sigurado o ayaw magpatulong. Kung nagdadalawang isip, Rolling out the COVID-19 vaccines so that the pandemic will be over. Gusto mong mabuhay, manatili sa iyong tahanan. Pag kailangang lumabas, magsuot ng face mask o mas mabuting magpabakuna. Sa simpleng pagpabakuna, maililigtas mo ang iyong pamilya. Alisin ng pagdududa at tayo'y magtiwala. Magpabakuna para sa pamilya, kaibigan at sa bayan. Bagong scholarship para sa mga mag-aaral sa General, umaarangkada na. Nakatutok ang Giornong si Jara Aurelias. Ang pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato ay nagsimula ng tumanggap ng mga aplikasyon para sa Kabuguasan Paglaom Scholarship and Grant in Aid Program o KPSGIA School Year 2020-2022. Ang KPSGIA ay 4-year degree courses na may 10,000 o 20,000 pesos tulong pinansyal sa bawat mag-aaral kada semestre. Mayroon itong kategoryang A hanggang H kung saan nakasaad ang iba't ibang aplikasyon ng isang estudyante upang makapasok. Ayon kay KPSGIA Unit Head Attorney Ronaldine Gallego na ang Grant in Aid program ay bukas sa mga kasalukuyang enrolled sa kolehiyo o nasa second year college pataas na walang anumang scholarship grant at sa mga kumukuha ng law at medicine. Nasa 8 milyon ang pondo ng probinsya para sa Grant in Aid program ngayong school year. At kabilang sa nabigyang oportunidad ang kolehiyong VCBA na nakatakdang isara ang aplikasyon sa Hunyo 8, 2022. Jera Kate Aurelia, ang Giorno sa Ere. Intramurals 2021 matagumpay na idinaos. Nakatutok ang Giornong si Nico Gamale. Matagumpay na idinaos ng VCBA Intramurals 2021 na isinasagawa taon-taon na may temang Villamorians Virtual Flair Celebrating Unity Amidst Adversity Through Arts and Sports. Tampok ang iba't ibang klase ng laro at aktibidad na nilahukan ng mga mag-aaral sa basketball, table tennis, dart, talento sa pagsasayaw at sa pagkanta, acoustic band, TikTok dance, competition at iba pa. Highlights rin ang inaabangang Mr. and Miss VCBA Intramurals 2021 kung saan naglaban ang magkakaibang kuponan at tinanghal na bagong kampiyon ang White Falcon. Male category na si Jan Romero at female category na si Jara Kate Aurelia.
Sa pangkalahatan, ang team na nangunguna ay ang Black Panther na may 2,830 na puntos. Sinundan naman ito ng Yellow Bumblebee na nakakuha ng 2,670 na puntos. Pumangatlo naman ang White Falcon na may 2,630 na puntos. At nasa pang-apat na pwesto ang Blue Whale na 80 puntos ang agwat nito sa White Falcon. Nico Gamale, ang Diyono sa ere. Kauna-unahang BACOM webinar nilahukan ng mga iba't ibang mag-aaral sa buong Pilipinas. Nakatutok ang Diyono si Cesar Villaruz. To congratulate everyone for this successful webinar. And I would like also to extend my gratitude to the students who have made this event possible, to Bachelor of Arts in Communication students headed by Sir Joseph Abellera. Thank you so much. Ito ang mga katagang binitawan ng paaralan bilang pasasalamat sa lahat ng dumalo sa webinar na pinamagatang Technical Writing and Basic Photography, a free webinar for this generation, na itinampok noong Abril 2, 2022. Malaking tagumpay para sa mga taong nasa likod ng webinar ang naibahagi nitong kaalaman sapagkat ito ang pinakaunang naisagawang webinar sa kasaysayan ng Villamor College of Business and Arts. Hindi lamang mga Villamoreans ang nakilahok kundi maging ang mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga tagapagsalita o ang mga taong nagbahagi ng kanilang kaalaman ay sina Ginoong Mark Christopher Quino at Binibining Grace Dumago patungkol sa teknikal na pagsusulat at fotografiya. Kaya't asahan ninyong marami pang programang maitatampok ang paaralan. Sa Cesar Villaruz, ang Diyorno sa ere. Abangan mamaya, dokumentaryong Kasulan di Kaswayaan, itinampok ang kulturang Blaan. At mga bagong let passers ng Villamor ating kilalanin sa pagbabalik ng Diyorno sa ere. Balik-eskwela na naman kaibigan. Nakabili ka na ba ng gusto mong kurso? Mahilig ka ba sa media, directing, planning, communication, creation at iba pa? Pwes, baka bagay sa'yo ang BACOM. Pero first things first, ano nga ba ang BACOM para sa'yo? Sa mga curious na gaya mo, ang Bachelor of Arts in Communication is a 4-year degree kung saan hinahasa ang iyong potensyal sa media, advertising, public relations at iba pa na may kinalaman sa komunikasyon. Pwede mo ring mapaunlad ang iyong interpersonal skills, both verbal and non-verbal. Kung hilig mong makipag-usap sa madla, social media, o baka naman biyasa sa graphics and videos, at flexible sa lahat ng bagay, abay in ka sa kursong ito. Kung hindi ninyo natatanong, ang Villamor College of Business and Arts is one of the colleges that offers the lowest tuition fee sa lungsod ng General Santos. Kabilang narito ang kursong Bachelor of Arts in Communication na certified by the Commission on Higher Education. Tanong ko lang, worth it nga bang pumasok sa kursong ito? Oo naman. Base sa Bureau of Labor Statistics, tumaas ang ratings sa mag-aaral na kumuha ng communication degree hanggang 4% in the next 10 years. Lalo na ngayon na in-demand ang mga content creators, video editors, at di rin magpapahuli ang mga announcers, public relations, news reporters, at iba pa. Ang BCBA family ay patuloy na sumusuporta sa paghubog ng potensyal ng mga mag-aaral na may dekalidad at abot kaya sa bulsa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang BCBA Facebook page at iwan ng mensaheng kagaya nito. Kahit ano pang hinihintay nyo, di rin nata sa Villamor. Latunta mo ha! Dokumentaryong Kasulan di Kaswayaan, itinampok ang kulturang Blaan. Narito ang report. Dito sa probinsya ng Sarangani, matatagpuan ang saganang kultura ng mga Blaan. Payak ang pamumuhay at puno ng kahalagahan sa kultura. Sa bayan ng Malapatan, nakilala namin ang pamilyang Gajali, kung saan naabutan namin na naglilinis ng bukirin. Si Tatay Darwin ay isang pastor sa kanilang komunidad at si Nanay Vilma ay isang BHW o health worker sa kanilang barangay. Ang pamilyang ito ay nakapagtapos ang anak sa isang kolehiyo
at ang isa ay magtatapos sa taong ito mula sa prestiyosong universidad. Ang mga paniniwala at gawi sa tribong Blaan ay sumasaklaw mula sa tradisyonal na animistikong paniniwala na nagsasama ng mga parehong natural at supernatural na mga bahagi mula sa kapaligiran kung saan sila nakatira sa mga kaugalian at tradisyon na direktang nag-uugnay sa mga naitatag ng simbahang Kristyanismo sa mga lugar. Mga bagong lead passers ng Villamor, ating kilalanin. Nakatutok ang Jonong si Sara Lapus. Matagumpay na nakapasa ang mga mag-aaral na nagtapos sa Villamor College of Business and Arts sa bagong lead pass result noong March 2022. Ang Professional Regulation Commission ay nag-anunsyo at naglabas ng listahan ng mga nakapasa sa nasabing eksaminasyon. Ang bilang ng mga examinees ay humigit kumulang na 20,000 at mahigit 12,000 lamang ang nakapasa. 5 rito ay mga produkto ng VCBA na sina Johara Asum, Raisani Costura, Norly Jean Imba, John Mark San, Jeremy Bilarde, LPT. Isa itong malaking parangal para sa paaralan. Pagsisikapan pa ng Villamor College of Business and Arts na magbibigay pa ng napakaraming lisensyadong guro sa mga susunod pang mga taon. Sara Lapus, Giorno sa Ere. At yan ang mga umarangkadang balita sa araw na ito. Ako ang inyong lingkod, Michael Biasora. Sa balita at impormasyon, Villamorians, ikaw ang laging bida. Giorno sa Ere. Welcome to Villamor College of Business and Arts, one of the colleges in General Santos City, which offers the lowest tuition fee. In view with our core values to be competent, be molded by character, be courageous, be compassionate, and to be Christ-like. The school continues to seek improvements for the students as the school envisions to raise up generation of life changers and nation builders, one student at a time. One of the advocacies of the school is to serve the underprivileged in the community, and its mission to train students to be right for work, ready for life, and be relevant to the society. The school upholds to train the next generation holistically. VCBA at its humble beginnings started as a TESTA institution in the year 2010 and had been recognized as college with the Commission on Higher Education by the year 2012. Right now, the school has been growing as an institution. The school offers 14 undergraduate courses which are certified by the Commission on Higher Education. Business courses, Education courses, Information Technology courses, other courses. VCBA also partners with the Department of Education as the school has been approved to offer senior high school department, grade 11 and grade 12 with the following tracks. Academic track, Technical Vocational track, Home Economics, Technical Vocational track, Industrial Arts. We also offer the senior high school department is also provided with fully air-conditioned classroom. The school has invested with new equipment, tools, and facilities to improve the physical learning environment that is conducive for learning. VCBA also conducts seminars and trainings for instructors and teachers. The school believes in investing on the personal growth of the teachers to give quality learning. VCBA does not only focus on the academic, but is concerned in molding the skills and socialization of the students. That is why the school has activities that trains and hones the students to be competent in every way. VCBA always integrate all the activities to be Christ-centered for holistic growth. VCBA also caters and gives scholarships to the students from different sectors, either in public or private organizations. The school aims to lessen the out-of-school youth and is looking forward that it will be an avenue in helping students get quality education.
That is why the school really upholds to serve the underprivileged with its famous tagline, 500 pesos, enroll ka na. Be part of our growing community. This is Villiers College of Business and Arts.